Nakatry na ba kayo magsunog-sunog pagluto at pagkain ng bulalo, bilat-bilat shell, saang at iba pa dito sa isla namin? Kaya tara samahan nyo kami sa aming pagkain, matawa at mag-enjoy na rin. What's up sa inyo guys? For today's video ay patungo naman kami sa hunasan namin dahil manginas naman kami dito. At sa puntong ito, may saang akong nakita na ngayon dito at sinulod ko ito sa balde ko. As you can see guys, may bulalo shell na po akong nakita ngayon dito. At itong kasama ko ay nakakita din ng bulalo at sobrang inulanan na talaga kami sa panginas namin ngayon dito. At sa puntong ito, may bilat-bilat na shell na nakita ko ngayon dito at sinulod ko na rin ito sa balde ko. At naglakad-lakad na po kami dito. At ito, may bilat-bilat shell na po akong nasugatan dito sa paglakad-lakad ko. As you can see guys, may saang shell na po akong nakita. At itong mga kasama ko ay busy din sila sa panginas nila dito. At sa wakas, nakakita rin sila ng bulalo shell dito. At sinulod niya ito sa balde na sulanan namin at naglakad-lakad na po sila dito. At itong anak ko ay nakahawak na talaga ng bilat-bilat shell dito. At naglakad-lakad na po sila dito at nakakita na po ditong kasama ko ng pusik at saang na magkadikit lang talaga sila sa pesto. As you can see guys, naghahanap na po sila ng mga shell dito. At sa puntong ito, nakakita na po ditong anak ko ng dalawang bulalo dito. Sobrang ganda naman talaga ng hunasan namin dahil maputi-puti talaga ang buhangin. At hindi talaga kayo magmamahay kung pupunta dito sa hunasan namin dahil maaamis talaga kayo sa isla namin kahit saang banda ka tumingin. At sa puntong ito, nakakita na po itong kasama ko ng bilat-bilat shell ngayon dito. At ito ding si Eprok ay nakakita din ng bulalo at yan na ang bulalo shell na tinatawag dito sa amin. As you can see guys, nakakita na po dito ng anak ko ng saang dito. At ito din si Eprok ay may saang shell na nakita niya ngayon dito at sinulod niya dahil ito sa balde na sulanan namin. At sa puntong ito, nakakita na po si Eprok ng bulalo dito at ito din si Tuto ay nakakita po ng bulalo. As you can see guys, naghahanap na po si Tuto ng shell dito at may nakita itong bilat-bilat shell dito. At sa puntong ito, si Eprok ay nakakita ng balatan at ito pagayod, itong manabalatan ang nakita niya dito. As you can see guys, may tuka-manok kaming nakita sa panginas namin ngayon dito. At sobrang nakakatakot ito dahil makati ito at mahapdi kung madikitan ka sa balat mo. At posible kung hindi mo nakayanin ito, maaaring mapatay ka ng tuka-manok na ito. Kaya mag-ingat talaga dahil panahon na naman ng tuka-manok. As you can see guys, naglalakad-lakad naman ako ngayon dito. At ito may dalawang bilat-bilat na nakita ko ngayon dito. At pinulot ko rin sila ngayong dalawa dito at sinulod sa balde ko. At naglakad-lakad na po kami dito. As you can see guys, may saang na po akong nasugatan at meron ding bulalo na nakita ko sa paglakad-lakad ko. At sa puntong ito, may bulalo shell na po akong nakita. At ito ding si Toto ay nakakita din ng bulalo at saang dito. As you can see guys, nakakita na po ng dalawang bilat-bilat si Eprok ngayon dito. At sobrang dami na talaga ang nakita naming mga shell dito. At ito pa rin ako naglakad-lakad para madagdagan pa ito. At sa puntong ito, nadagdagan talaga ito ng bilat-bilat na shell dito. As you can see guys, ito na ang nakuha naming shell ngayon dito. At ngayon ay patungo at pabalik na kami sa baybayin namin dahil lulutuin ko itong bulalo shell ngayon dito. At ito, sinulod ko talaga ito sa kaldero dahil lalapuhan ko ito ngayon dito. As you can see guys, nagplastar na ako ng butin dito at sinindihan ko ito. At sa puntong ito, tinakang ko na din itong lapuhan natin na bulalo shell ngayon dito. At maghihintay tayo na maluto ito dahil may proseso pa ang pagluluto nito. Kaya hintayin talaga natin na maluto ito. At sa puntong ito, habang naghihintay pa tayo sa niluluto natin ay naghugas muna ako ng mga shell na lulutuin natin. At sobrang pinaspasan ko na talaga ang paghuhugas nito para matapos ko ito. At ngayon, itong balo naman na isda ang nililisan ko at pinutlan ko na ito ng sungo at tiniwa ko at tinanggalan ng laman loob ito at tiniwa-hiwa ko na din ito ng piraso at tinugasan ko ulit ito. As you can see guys, nagprepare na ako ng mga lamas na lulutuin lahat natin at inuna ko ang ahos ngayon dito at sinunod ko naman ang bombay at tiniwa-hiwa ko ito ngayon dito at kamatis na rin, sibuyas, luya at pagkatapos siniwa-hiwa ko na po dahil itong gulay dahil isasagol ko ito sa tinulang isda na lulutuin natin mamaya. As you can see guys, luto na ang pinintay natin na nilapuhan na bulalo shell ngayon dito. At ito, hinukad-hukad ko na ito at binutang sa balde ko. At sa puntong ito, binuak ko na itong bulalo shell natin isa-isa at pagkatapos tinanggalan ko ito ng tinai na hindi maaaring lutuin. Ganito ang tamang proseso sa pagluluto ng bulalo shell. Kailangan mo lapuhan, biakin at pagkatapos tanggalan ito ng tinai. At sobrang bilis ko lang talaga sa pagtapos ng gawain ko dahil pinaspasan ko ito. At sa puntong ito, hinati-hati ko naman ang laman ng bulalo shell at tapos tinanggalan ng tinai.
hinati ko ito sa ilang party para madali lang maluto ito. Pagkatapos ko hatiin ito ay hinugas-hugasan ko na po itong laman ng bulalo shell natin. As you can see guys, nagpainit na ako ng kalaha dito at binutang ko na rin ng mantika sa mainit na kawali natin. At pagkatapos binutang ko na rin ng ahos at tinukay-ukay ko na rin. Pagkatapos binutang ko naman ang bombay at luya at sa puntong ito, binutang ko na rin ang hiniwa-hiwa ko na laman ng bulalo shell at tinukay-ukay ko ito pagkatapos nilagyan ko ng bitsin, asin at tuyo na rin at sobrang inukay-ukay ko na din ito dito pagkatapos tinakluban ko ito at maghihintay na maluto ito. As you can see guys, inukay-ukay ko na po ulit itong adobong bulalo shell natin para lumasa talaga ang lami niya pagkatapos takluban na po nato ito at maghihintay na maluto ito. At sa puntong ito na talaga ang adobong bulalo shell at ito hinukad-hukad ko na din siya ngayon dito. As you can see guys, nagtakaang na po ako ng kala dito dahil magluluto ako ng adobong bilat-bilat shell na po dito. At ngayon, binutang ko na itong mantika sa kalaha natin at kinisa ko na po itong mga lamas natin. Pagkatapos binutang ko na sa kalaha ang bilat-bilat shell na aadobuhin natin. At sabay inukay-ukay ko na po dito. At pagkatapos tinimplahan ko ito, nilagyan ng asin, bitsin at pagkatapos toyo. At ngayon, inukay-ukay ko na po ditong bilat-bilat shell na niluluto ko para lumami talaga ito ng magustuhan nyo. At sa puntong ito, luto na ang bilat-bilat shell na niluluto ko. Sa mga tumitingin dyan, alam ko naglalaway kayo sa bilat-bilat shell na niluluto ko dahil masarap at malami-lami talaga ang bilat-bilat shell na ito. As you can see guys, nagbutang na po ako ng kalaha na may tubig dahil maglalapwa tayo ng mga shell ngayon dito na kakainin namin. Ang dami talagang lulutuin ko ngayon, tsak na mabubusog talaga naman ang mga kasamahan ko ngayon dito dahil ang dagan-dagan talaga ng kuha namin na lulutuin ko. At habang hinintay pa natin na maluto ito ay nagbutang naman ako ng kaldero sa sanga ng kahoy dahil magtula tayo ng balo na isda. At sa puntong ito, nagpasiga na sila ngayon ng lukay na isusugnon namin. Ito ang gagamitin naming pangluto dito. At ngayon, sinimulan na naming pagdaob itong kaldero at sobrang nag-aso-aso talaga ito. As you can see guys, luto na ang saang shell na nilapuhan natin. At itong kasama ko ay bising-busy talaga sila sa pagdaob ng lukay ngayon dito na para magbukal-bukal ang tubig na pinakuluan natin ngayon dito. Sobrang nagkayo-kayo na talaga ito at sa wakas nagbukal-bukal na talaga ang tubig na pinakuluan natin. At ito, binutang-butang ko na itong balo na isda at natutulahin natin. At pagkatapos tinimplahan ko ito, nilagyan ng bitsin at asin. At sobrang tinabangan na talaga nila ang pagdaob ng kaldero para madali lang talaga ang pagluto ng tinulang balong isda na niluluto ko. Sobrang bait talaga ng kasama ko dahil hindi talaga ako pinahirapan, tinulungan talaga nila ako sa pagluto ng mga nakuha naming shell dito. At sa puntong ito, binutangan ko na ng gulay itong tinula natin para lumami talaga ito at masustansya din ito. At pagkatapos tinakluban ko na po ito at sobrang nagkayo-kayo na talaga ngayon ang kaldero dahil ang daming lukay na sinugdon nila ngayon dito na para madali lang talaga maluto ito. Ang ganda talaga magluto-luto kung ganitong estilo dahil sa mga kayo-kayo. At sa puntong ito, luto na talaga ang tinulang balong isda na hinintay natin at ito hinawas ko na sa sanga ng kahoy ito. Ngayon, nag-andam na ako ng dahon ng saging dahil mag-Dutch lunch kami ngayon dito. At ito, binutang ko na ang luto sa dahon ng saging at binuwag-buwag ko ito at binutang ko na rin ang bilat-bilat na adobo at bulalo. Ngayon, binutang ko naman isa-isa itong saang at iba pa na shell sa dahon ng saging. As you can see, hinukad-hukad ko itong tinula na niluluto natin. At ito na lahat ang kakainin namin ngayon dito. At sa puntong ito na ang pinaka-excited event sa vlog namin, ang kumain ng seafoods na nakuha sa unasan namin. Sobrang naglalaway talaga naman kayo nito dahil malami-lami talaga ang pagkain namin. At habang nagkain-kain pa kami ngayon dito, ay magsha-shoutout muna ako. Shout out kay Mary Ann Chari Redondo from Mariboc Islands at kay Plaza Arlan. At sobrang ganda naman talaga namin ngayon tingnan sa pagkain-kain dahil sa mga kamot-kamot na nag-XX ngayon dito. At hanggang dito na lang tayo sa video natin. Don't forget to subscribe my YouTube channel, Danny Rose Abensay. Follow at share na rin ang page kong ito para ma-update kayo lagi sa susunod kong mga video.